Uy, naka-intermittent fasting ka daw? Minsan ba napansin mo na parang nagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy ang iyong hininga mula noong mag-fasting ka? Oo? Nako, halika, pag-usapan na natin yan. Teka lang disclaimer lamang po, uunahan ko na to bago pa ako i-bash ng mga tao. Hindi lahat ng nagpa-fasting ay nagkakaroon ng bad breath. Meron lang talagang ilan, eto na, didiscuss ko na yung dahilan. Ang bad breath or halitosis kasi ay dulot ng mga bakterya na naninirahan o natatagpuan sa ating oral cavity. Tuwing nagpa-fasting, maaaring nababawasan ang laway na napoproduce ng ating oral cavity, kaya natitip off ang balanse ng bakterya sa ating mga bibig. Kapag kaganyan po, pwedeng mag-produce itong mga bakteryang ito ng gas na mayroong hindi ka nais-nais na amoy, hence yung tinatawag na halitosis or bad breath. Pero teka naman muna, bago naman ninyo isisi lahat sa fasting ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bad breath ang isang tao, ako na ang nagsasabi sa inyo, huwag nga kayong absoluters. Hindi porke sinabi ko na maaaring maging dahilan ng halitosis yung fasting, hindi lang fasting ang dahilan yan. Pwede rin gawa ng mga certain food items tulad ng bawang at sibuyas na pwedeng magdulot ng hindi magandang amoy sa bibig ninyo. Pwede rin kung mayroon kayong mga poor oral health care. Kung hindi kayo nagtutoothbrush at hindi kayo nagpo-floss regularly at hindi rin kayo bumibisita sa inyong mga dentista, baka meron na nagbi-build up ng mga plaques dyan sa mga ngipin ninyo o di kaya naman ay may mga food particles na naiiwan na perfect breeding ground para sa mga bakterya na siya namang nagdudulot ng halitosis. Pwede rin naman na kung mayroon kayong infeksyon sa mga ngipin ninyo o di naman kaya naninigarilyo kayo o ang pinakaayaw natin sa lahat ay kung mayroon kayong mga sakit tulad ng diabetes, problema sa gastrointestinal tract, ulit-ulit na respiratory infection na nakakaapekto sa ilong, windpipe at lungs o pwede rin kung mayroon kayong iba pang mga problema, for example, sa atay o sa bato. Iba rin namang usapan yung ketone breath na napoproduce kapag ka nagda-drive masyado ang katawan ng tao sa ketosis during fasting. Yung ketone breath na yan ay parang metallic, sweet, fruity taste na parang kaamoy ng acetone o yung pangtanggal ng cutex ng mga babae. Minsan din, ang isang taong mayroong ketone breath ay maaaring mayroong kaakibat na pagkapagod, pati pananakit ng ulo kaya hindi makafunction ng maayos, kaya hinay-hinay po sa mga pinaggagawa ninyo sa mga buhay ninyo. So, ang tanong, paano ang gagawin kung gustong mag-fasting pero syempre ayaw natin na magkaroon ng bad breath? Simple lamang po yan. Una, syempre mag-toothbrush kayo. Uminom ng tubig. Tubig lang. Huwag ng kape, huwag ng soft drinks, huwag ng juice. Tubig lang. Pwede ba ang juice? Hindi nga. Tubig lang. Pangatlo, pwede rin uminom ng mga probiotics. At syempre, bilang huling paalaala, kung mayroon kayong mga nararamdaman sa inyong mga katawan, huwag namang mag-atubiling magpakita sa inyong mga doktor. Hindi naman kayo pagagalitan kung mayroon kayong mga tinatry sa inyong mga sarili. Sabi ko nga sa inyo, kayo naman talaga ang hari at reyna ng mga buhay ninyo. At kayo rin naman ang may katawan, kaya nasa sa inyo yan. Yun nga lang, kung may napapansing hindi maganda, magpatingin upang maiwasan natin ng iba pang mga komplikasyon na maaari ninyong pagsisihan. Dahil sa uli, sabi ko nga po sa inyo, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!